Ay, yun naman po yung one, yung time na po kasi yun is galing kami ng Maguindanao that time. Galing kami ng Maguindanao and may kwan lang, may strike operation lang yun. Strike operation, tayo nag-staging point kaya dun sa bukid doon. And yun is, kwan lang naman yun, kumaga lumitaw lang na target yun eh. Kasi nagkataon na yung mga kaibigan natin na nawala sa landas, gumawa silang di ka nais, sinunog po nila yung convoy ng mga truck na nagdi-deliver ng goods from bukid doon papuntang Davao. So sinunog nila, hindi ako nagkakamali, tatlong truck po yun, tatlong truck yung sinunog nila. So nagkataon na kami yung kami yung malapit na unit. And that time dapat is palipat na kami ng Maguindanao ulit. Lilipat ulit kami. So, kinash kami na i-check lang namin yung check lang namin yung area. Tingnan ko anong nangyari. So, binuo ko yung kinausap ko si CEO na, sir, daling ko na lang isang platoon. So, sige, punta kami doon. So, nung pagpunta namin doon sa malapit doon sa pinagsunugan. Naglakad lang kami ng mga 1 kilometro at kalahati. Hindi pala namin namalayan na yun, napasok namin yung pinagtambayan nila, yung nagsunog. Sa dami ng dala nilang goods, hindi nila nabuhat agad. So doon sa gilid lang sila ng kalsada. Natumbok namin yung pinagtulugan. So nung una noon, tumawag yung lead scout. Sabi niya, sir, parang may tao. Sige, lapit ako. So, nung nilapitan ko yon, nakapahinga. So, siyempre, ang namin doon is, hindi siya kalaban. Kasi baka nakatulog lang doon sa Yan. Sa akin, nung nakita lang namin nakita na may baril. So, nung na yon, na hindi namin alam pala, sa gitna kami. So, yung andun po sa pinakadulo, yun siguro nakapansin. Kasi nakapansin na yun, binigwasan agad. Nagpaputok kami sila kasi... gabi, araw? Gabi po. Mga madaling araw, 2 po yun. Kasi nag-jump off kami ng mga alauna po yun. Mga 2 nangyari yun. So, yun, nagkaroon po ng kwento ng araw. Ng madaling araw na yon. So, kuha po yung dalawa doon po. Dalawa din. Hanggang umaga yon. Hanggang umaga, continuous po yan. Kasi, joke naging disadvantage kasi masyadong maraming bangin. So, hanggang umaga po yun, nag-pursuit kami. Nagkataon na may naiwan pa sila noon. So, doon naman nagkaroon ng konting yung tropa ay nagkaroon ng combat, hand-to-hand combat. Kasi nung nagka-pursuit kami sa baba, may nakita kaming kubo doon. Nagtaka na lang yung tropa namin. Kasi sinunog kami, yung bundok namin sinusunog. Yung pala is may nire-recover. So hindi nila malisan kasi may gusto silang nire-recover. So nagkakuan lang sila ng tao doon sa baba, sa may kubo. So, nung puntan namin, nung inopian namin, wala kaming makita pang baril Wala pang makitang baril. Kaso nung may mga link. Nakita ng tropa yung link. Pero walang makita kasing hawak yung So, si Sergeant Limayog, o Master Sergeant Limayog, sabi niya na sir, kuhin ko na to. Dikitan ko na. Nung pababa na ako, dinikitan niya na pala ng tropa. So, hand-to-hand combat sila ng tropa. Ba't hand-to-hand? Dahil? Pagpunta doon, kinaratin niya. Okay. Kinaratin niya kasi dalawa lang po kasi yun So, nung nakita niya po kasi na may yung binaliktad nila yung t-shirt nila. Yung hindi lang nila naitago yung necklace niya. Tapos nung time niya may nakita kasi kami yung IED.
So, yun. Walang hindi baril. makitang armas. Oo. Pero may kwan sila sa baba. May indicator. Oo, indicator. So, kasi inupian ng matagal eh. So, sabi ng tropa, kaya nga. So, nakuha niya. So, sabi ko, masaya din yung one. Naging maganda yung naging accomplishment namin noon nung time na yun. Kasi may nakuha na body count, may nakuha na baril. Then may nakuha pa na kwan. Yung NPA-ngan kwan. Nakuha namin pati yung bomba. Kasi yun sir, yung kwan. Tama yung assessment ng kwan na hinahanapan lang tayo ng kwan. Nang alam na yung pike seat, tatamnan ng kwan yun. Ng pasabog. So, mas malaki yung casualty namin pag hindi namin nakuha yung bomba na kwan. Tinanong mo ba yung mga tropa mo bakit hinanduhan na lang nila yung kaysa binaril na sa bagay walang armas eh. Wala pong armas. Tapos kilala ko po kasi yung tao na yan. Taga Highlander din mahilig siya sa combat. So malaki yung tiwala ko sa kanya. Nakuha niya rin. Nakuha din namin. So that time bababa kami yun. Yun lang yung doon. Malapit lang sa kalsada po yung nangyari na yun. Saya din yung mga tao kasi nung pagbaba namin, kinukuha nila na may nagbubula na, nakuha nila yung mga nagsunog at kumuha ng mga supply. Anong sinunog nila? Mga groceries? Yung mga truck ng malalaki na mga grocery yung laman. Grocery laman. Yung iba, kinuha na nila. Bandido na talaga itong mga NPA talaga. No? Wala nang... Yun yung mga naman na yan. So, instead na magpunta kami ng Maguindanao, nakuha kami ng konti. Na-delay po kami. Yeah. Na-delay ulit kami. Then after that, balik ulit kami ng Maguindanao po. So, anong result nung ng adventure nyo na yon? So, naka-body count kayo? Naka-body count kami. Masaya yung tropa no. Simple lang no? Hindi inaasahan. So, sabi nga nila, yun yung mga typical daw naman. Kung ang kwento ng mga sinuuna natin is naapakan yung mga naapakan yung tayo, ng mga kalaban. Doon ko napatunayan na totoo pala na pwedeng Kasi kami naapakan na rin yung iba na Apakan na rin ng tropa yung Na-track nyo talaga sila ng maayos. Na-track yun kasi doon magaling din yung Tama. Doon pa din pala makuha yung lead scout ko na yun. Si graduate ng combat tracking yun Nagamit niya talaga yung pagka-combat tracker. Sige nga, paano niya sinundan-sundan? Paano? Ang nakuha ko doon, hindi niya nakuha niya lang yun sa siguro Kasi siya yung lead ng gamit, zero visibility kami. So malamang nung nakuha niya, na-sense niya siguro na may dumaan dito. Nakuha niya rin. Kasi wala siyang hindi niya makuha yun na sinundan niya siguro na nakuha yung mga talaga. Pero I don't know rin, hindi ko na makakuha kung paano niya nakuha yun. Pero magaling yung yung late scout na yun. Kasi yung unang-una may may pinutol nung una, may indication na kasi may wire pala nung una. Naalala ko na may wire yun. Unang tawag niya parang sinulid. So pinutol na sinulid. So, yun yung parang naging indication sa amin na baka may tao. Pero ang chinek kasi doon, wala kasing wala siyang, yung chinek sa dulo-dulo, wala siyang So, malamang, tinamad lang siguro yung naglay nun. So, may indication kami, pero hindi siya kasi walang So, nagtuloy-tuloy pa rin. Doon na nag-start yung niya. Nag-start na yung tuloy-tuloy niya hanggang matumbok namin yung Ilang meters mo nyo lang trinak track, pero gabi nyo sinundan So medyo alam naman natin pag lakad na gabi, oras. Lalo na kung zero visibility. Umabot kami ng kasi 11 yung alam ko na jump off namin yun, mga 2 hours kami kasi dahan-dahan, hold, dahan-dahan, hold, dahan-dahan. Anong naghantuhan combat sila? Gabi pa? Nung umaga na. Kasi inabot na kami ng mga 2 umaga kami. Nung nagpursot na kami, kasi nagtaka kami, sinunog So, bumaba yung tropa. Sabi, may dito. So, yan. Kinuha niya, Nung nakita na walang pinasok niya na lang muna. Wala pong Nakita na lang namin yung indication doon sa labas.
Simple. Mawan din, masaya na mga Yung mga experience. yung mga masayang simpleng accomplishment pag nasa serbisyo, no? Ganun lang na may opportunity, bagbagan mo, kuha. Yung una encounter noon na ano to, ay isang kumpanya yon. Pumasok kami ng Albarca noon. Actually 4th Battalion lahat yon. Nagkataon lang na kami yung kukuha ng pinaka-main objective. So maaga namin nakuha yung area ng objective. Nagkataon lang na to nag-negative yung sa area. Yung pala is lumipat pala yung mga kalaban na yun. So nung time na yun is yung isang platoon ko is parang i-clear lang konti. Parang forward lang kami ng konti noon. So nag-forward yung platoon ko noon. Yun. Hindi namin na-expect na yung kalaban pala is nag-sidestep na lang din pala. Kasi kumbaga advance forward na lang kami kasi wala nang kalaban doon sa objective. So doon nag-umpisa yung firefight. Doon una encounter, so medyo na-shock ako ng konti. Ang na lang doon is inhale exhale. Yun ang isang turo din ng upper class. Pag ganito, inhale exhale, tiwala lang sa sarili, mag-command. So yun lagi ang naging ko. Then yung isa pala doon is nung pa-forward pa sana kami para yung hindi na namin kaya ma-forward dahil sa sobrang malakas yung resistance. So, actually marami na kaming doon. Kakawundidan na kami doon. So, hanggang yung team leader ko is tumawag na rin na sir. May tama ako sa taligiran. So, ang ginawa namin is kailangan namin pull out. Na lang kami para magdandan kami to extricate na lang kasi baga nasa alanganin na rin na pwesto. Hanggang umabot kami ng hanggang hapon na yun. So, mula umaga hanggang hapon. And kagandaan naman doon is naka-extricate kami ng hindi pa nadagdagan mas lado yung casualty. Yun lang talaga is namatay lang talaga yung isang team leader namin yung time na yun. Kasi yun, katatapos ba yun nung SCUBA, yung Special Forces? Di ba 2012 ba yun? Yung sinalit Lieutenant di ba ang daming pangyayari kasi sa Albarca yan noon na bilang isang bagong tenyente, doon sa Albarca ka nagbinata ba, lumaki? Doon sa Albarca na yan. So paki-describe mo nga yung unang feelings mo papasok ka dyan sa Albarca, the infamous Albarca. Talaga yung doon pa lang sa umpisa kasi nung ako wala akong idea pa noon na ganyong kakwan, pero kasi nga bago pa lang kami noon. Sabi nga ng tropa noon, sir, hindi ka masisiro dito. So sabi ko, ibig sabihin talagang yun. Andun kasi sabi nila is, sir, hindi ka talaga masisiro dito. Meron at meron yan, man. Meron yan away. So, yun talaga war game na rin ako ng time na yun. Na-anticipate ko na lang din yung worst na yun. Yung nga dyan, sir, din, wounded ako nun. Pero hindi naman siya wounded actually na baga slightly wounded lang. Ito yung natamaan po dito nadaplisan lang po ng yun lang ang condon is hindi mo talaga makalimutan kasi unang po sir marami rin nung after that is yun marami ang nag-formulate na mga on my part is kinuwang ko na yun yun yung magiging yung naging action ko doon nag-reflect ako and ang kagandahan din doon is kailangan kami stress debriefing agad. Stress debriefing kami tulad ng mga tropa. Bakit may nag-stress debriefing? Nung panahon kasi namin, wala pa yung ganyan eh. Pero nung panahon nyo, nagsimula na yung stress debriefing ng mga as a system?
may stress debriefing pero sa level po namin. Andun yung counseling ng senior. Pero nung time kasi mayroon din pinoprogram po ng battalion na they are inviting po na magkaroon ng stress debriefing dahil nga dun sa dahil sa mga nangyayari doon na almost araw-araw may away, parang gano'n. Matindi talaga kayong Port SRB nung panahon nyo. Kasi talaga ang dami nyong sunod-sunod kayo noon na engage. Pero doon sa pagtenyente mong ganon, lalo na yung first experience mo na ganon, paano mo naging baon yung learnings mo na ngayon, naging very successful na scout sniper ka, company commander, yung initial mo na mga learnings doon, ano yung mga binaon mo na iba yung turo sa academy. Until of course may turo sa academy, pero pagbaba mo, doon mo talagang ito pala yon. Ano yung mga yon? Yun, yung nga, nabanggit ko lang ulit kanina is yung isa doon is sabi na mabuhay ka, importante mabuhay ka muna. Mabuhay ka para makapag-lead ka nga sa vision. Yun, nag-focus lang pa rin ako doon sa tatlo. Kasi sabi ko nga, sa field kasi hindi pwedeng mag-isa ka lang. Dapat lahat sila involved lahat kasi hindi mo pwedeng ikaw lang ang mag-execute. Ngayon, mag-isa ako. So, ang pinapinukusan ko is more on doon sa side ng sa tropa. Kasi kung ibibigay mo sa tropa, lahat yan susunod. Kung nakikita na ka naman na susunod talaga yan. So, yun, yung nung nag-PL ako, nung EXO ako, nag-CO, ang unang ko talaga dyan is, ang ko talaga sa sarili ko saan ko dadalhin saan ko dadalhin yung tropa ko? Direction, ano yung direction nila? Lahat kasi yan, maraming in terms ng combat, accomplishment ng mission, yung sa career nila, kahit papaano, nabibigyan natin sila ng kung anong gagawin nila sa career nila. Sa accomplish ng mission is, yun, direction, dapat i-prepared mo lagi sila. Tapos, dapat pakita mo rin sa sarili mo na malakas ka, naalagaan mo yung sarili mo, tapos wala kang problema na by that time na kung anong gusto mong mangyari sa tropa mo muna, is gawin mo kasi muna sa sarili mo, sir. So, yun sir, yung nagiging yun ang nagiging ko sir, na yun lagi kinukuha ko. Bigyan sila ng direction, tapos suportahan mo lang sila. Tapos pakita mo na may concern ka rin sa tao mo. And the rest, sabi nga sir, kahit anong sabihin mo na ganito yung gawin natin, ito yung gusto kong mangyari. Susunod sila kasi alam na nila na hindi mo sila papabayaan at alam naman nila na tama yung ginagawa mo, sir. Yan sir yung Although may mga challenges pa rin na dumarating na lalo nung pag-CEO ka na yan, mas maluwak yung challenge na darating na sa'yo. Yung pag-PL ka kasi, kumbaga, kunti lang po yung kino-confront mo dyan na problema . Pero yung naging famous na encounter mo sa Bukidnon, anong unit ka na noon?